Ladies and gentlemen, napipilitan lamang ako. Kaibigan ko yung ilalagay ko ngayon dito. I just want to make to point it out na maling-mali po si Vlogcaster Armandin. Kaibigan ko siya. But then, yung manner ng pag-report niya, nag-assume siya na si Sara Duterte na kadang gumawa. Base lamang sa anunsyo ni Angara na mayroong nangyari na mga ghost students sa DepEd. Wala pong ebidensya na sinabi si Sara ang kumuha. Bagkus, matagal ko na po ito na nasiwalat. Nung panahon pa nung March 21 ng 2025 ay na-expose ko na po yung nakawan sa DepEd at hindi po si Sara. Sa panahon na yon at saka mali pang isa sa mali na akusasyon ni Bad, please. Kung mag-akusasyon ka ni sa Sara, walang koneksyon. Wala pong sinabi na si Sara ang may gawa niya. Pwede magkataon na siya yung secretary, but it does not necessarily mean na siya may gawa niyan. Use your common sense, Bad. Don't be bad. Halata naman na binibigyan ka ng pera para lang gibain mga Duterte eh. Tapos, i-play ko ang lahat, ang buong vlog mo at makikita dito sa basihan mo, wala kang babasihan. Pero bago ko i-play, ipakita ko muna, i-play ko muna yung nagsiwalat whistleblower na teacher. Kaya tingnan natin, ang teacher, principal mismo na nasuspindi pa nila. na disheartened po ako. Marami pala mga vlogger na gumagawa na ikaw ba gagawa pa? Mataas ng respeto ko sa iyo. Huwag kang magbigay ng conclusion na wala kang basihan, Bad. Don't do that. Don't do that. I am not for Sara, but I am for truth. Ito lang po, i-play ko kayo yung nag-whistleblower muna na teacher. Noong March 2021, 2025 pa niya to na interview ko sa kanya. Ito po 'yan. Pakinggan niyo muna ang interview ko tapos ikumpara niyo sa sinabi ni Bad. Huwag ka mag-bad boy. Bautista na siya pong sumiwalat o bumunyag o nagbumisto sa kalakaran ng mga ghost students sa senior high school at na nangyari doon sa kanilang lugar sa eskwelahan kung saan siya ay principal. At it turned out na isang malaking distrito o division, kasi dalawang division ang Pangasinan, na makalaking probinsya kasi. So sa kanilang division 2 ay nangyayari yung tinatawag na ghost students. Ibig sabihin ng ghost students na napag-usapan na namin na may mga taong, mga enrollees dapat sa senior high school na in-enroll sa private schools doon sa dalawang private schools sa Pangasinan. Yan yung Kingsville Academy at Kingsville Advanced School Systems. So, ngayon, sa estimate natin, pwedeng abutin na hanggang pwede umabot hanggang 30,000 na ghost students ang mula pa sa simula hanggang ngayon na ginawit nila. Tapos sa bawat student, 17,000 po yung binabayad ng Department of Education sa mga private schools. So ang private schools naman, kasi ang katotohanan ay wala naman talagang estudyante, so hindi na kailangan ng private school na mag-hire ng teachers para magturo sa kanilang lahat ng enrollees nila sa senior high school. At Blood, pakinggan mo ito, Blood. Bad. Maging fair ka naman sa facts. Sa sinight mo na balita, wala pong binanggit na si Sara doon na may pakana. Pangit po pag sinabi mo na si Sara tapos sabihin mo gagamitin na bala o ebidensya para sa bagong impeachment laban kay Sara. Kung ganon, at dahil hindi naman sila enroll, papel lang sa pangalan. Fair ka naman. Magbibigay din sila ng
diploma, card, or official transcript of records. So, yan po ang nangyari ngayon doon sa Pangasinan. At siyempre, natunghayan natin sa pambansang lathalain na hindi lang pala sa Pangasinan nangyari. In fact, pinakamalaking mga ghost students ay nandoon sa Bulacan na huling kita ko 5 schools na private schools involved sa Bulacan. Pero dito lang, sa Pangasinan lang, kung 30,000 po kada tag 17,000 ang budget ng Department of Education na binabayad sa mga private schools, ibig sabihin sa sa 17,000 sa kada 10, 170,000 yon. So kung mag-100, 1.7 million. So kung 100 to 1.7 million, 117 plus 100, 1.7 million. So 1.7 million, kung times ang 1,000 is times 1,000, magiging times 10. So magiging 11.7 times 10 ulit sa 10 million as 10,000. So 111 million times 3. So tatakbo po na 330 million ang nawawala na pera ng pamahalaan para lamang sa budget sana ng senior high school students na mga fake students naman. So ngayon, tutukan natin, nag-usap kami kanina, bigyan ko ng introduction na ang sinabi niya sa kanilang school, kaya pala, ang school nila kung saan siya principal ay San Fabian 2 Integrated SPED School. At sa kanyang school, kompleto na yan, di ba? May elementary, may high school, may senior high school. May SPED, sir. May SPED pa sa mga special education students. So ngayon, kung kompleto na yon, ibig sabihin po, yung mga taga San Fabian na nakatira sa Pangasinan, ay kung doon sila nag-aaral sa San Fabian 2, ay hindi na sila dapat mamroblema maghanap ng private school. Tama, para makapag-enroll sila ng senior high school. So, bagkos, ang problema, bakit ilang sa tansya mo, gaano karami na estudyante ng San Fabian 2 ang in-enroll? Meron bang in-enroll sa private school na galing sa San Fabian 2 na high school? Marami po. Marami. Gaano karami yung marami na yan? Sa tansya lang. Ballpark figure. Kapag doon sa school ko lang, sir, ang pag-uusapan, aabot po siguro yan ng mga nasa 50,000, 60 sa school ko lang. 60 kada taon? Kada taon. Okay, so ngayon sa tansya mo mula nung nag-umpisa pa ito bago mag-COVID, no? So kung bago mag-COVID, that was 2019, 2020, 2022, 21, 23, 24, 25. So ngayon, ibig sabihin, it straddles how many mga administration ni Duterte, administration ni Bongbong. So yan po ang nangyayari. So sino-sino ang nakikita mo na nakikinabang sa kinikita mo lang sa ghost students na nangyayari? Inakusahan mo kasi sila, di ba? O sino-sino inakusahan mo? Nangunguna po dyan ang district supervisor po ng San Fabian District. O sino yun? Si Dr. Delia Patalod. O, Delia Patalod. Ang kanyang anak na si Wendell Rasi Patalod. Okay. Si Roberlin Castro Nuevo na kasama nila sa loob. Okay. At iba pang mga teachers sa loob ng eskwelahan. Okay. Nandyan na rin po ang mga mobile teachers ng DepEd Pangasinan 2. Okay. At mayroon din pong porsyento na natatanggap ang iba pang division personnel sa loob po ng division po namin. Okay. So sa mataas na opisyal? Sa mataas na opisyal po, sir, kasi hindi ko po alam kung ilan pong magkano po yung napupunta po sa kanila. Kasi pero may kinasuhan ka. Opo, the fact ang regional director ng Ilocos Region na DepEd ay si Tolentino Aquino. Kinasuhan mo rin. Opo. So, pwede mo ba masabi ano ang papel ni Tolentino? Bakit mo siya kinasuhan? Si director po kasi po, sir, ang nagpipirma po ng cheque. Ang cheque ng ibabayad sa mga private schools, si Director Tolentino Aquino pipirma. Okay. Sa ganong sitwasyon, imposible na wala siyang alam. Opo. Okay. Kasi actually, sir, pumunta nga po ako
nangyari. Pumunta nga po ako na nagsabi po sa kanila noon doon sa nakausap ko po ang legal team po noon nung pumunta po ako sa kanila at hindi po nila ako pinaniwalaan, sir. Hindi po sila naniwala sa sinabi ko. So, ibig sabihin, tinolerate lang po nila yung lahat ng mga sinabi ko sa kanila. Kahit sa division po namin, kung talaga pong talagang wala silang nakukuha po diyan. Dapat sana po yun noon pa pinatigil na po yan. Pero patuloy po Pero sir. hindi ka naniniwala na hindi alam ni Tolentino ang nangyari sa Hindi baba? sir, kasi nasabi ko rin po doon. Sinabi mo rin Oo, pala sa kanya. Nasabi ko rin May, po. may ginawa ba siyang investigasyon nung sinumbong mo kay Tolentino? Wala po. So, ibig sabihin, dalawang bagay ang dahilan kung bakit kinasuhan mo si Tolentino Aquino na siyang Regional Director sa Ilocos Department of Education. Yung sinumbong mo at saka siyang pumipirma ng cheque. Kaya dapat hindi niya pirmahan yun, the fact na sinumbong mo na kung talagang hindi siya kasabot. Tama? Okay. Ang kasunod naman na involved na kinasuhan mo ay si Schools Division 2 Superintendent ng Pangasinan na si Vivian Luz Pagatpatan. O ano naman ang papel ni Pagatpatan? Bakit mo siya kinasuhan? Si Dr. Vivian po kasi siya po sir ang aming division superintendent. Sa kanya po lahat napupunta lahat ng mga siya po ang may hawak po sa aming lahat. At nasabi ko rin po sa kanya, ako po mismo ang pumunta. May kasama po isang kasama ko na school head din na pumunta sa kanya. Sinabi po namin sa kanya yun na ganun po ang ginagawa sa school. Anong ginawa niya na sinumbong mo? Ibig sabihin, sinumbong mo? Opo, sinabi po namin yung sitwasyon. Dinetalye mo pa pagsumbong? Opo, dinetalye po namin yung Binanggit mo ang pangalan ng taong involved? Opo, binanggit ko po ang taong involved, mga teachers ko na involved. Oo. At hindi po siya gumawa ng paraan kung hindi bagkus ang ginawa po niya ay pinarusahan na po niya ako. Ikaw pa pinusahan na nagsumbong. Ang parusahan na nagsumbong, sir. Because of that, diyan namuo sa isip mo na kinasuhan mo siya na may alam siya. Okay. So ngayon, maliban dyan, may binanggit ka doon na pangalan si Dr. Jupiter Pitilio. Pitilla. O ano naman ang papel niya? Si Dr. Pitilla po kasi sir, siya po ang monitoring, siya po ang education program supervisor po namin ng buong division po. So sa kanya din po noon, sinabi ko din po sa kanya na sir, bakit ganito ang ALS natin ngayon? Bakit ganyan ang nangyayari? Ano sagot niya? Wala po din po siyang ginawa. Na dapat po sana, ang ginawa po sana ni sir namin ay inigtingan po sana ang monitoring. Bagkos ang ginawa po niya sa amin na mga monitoring head po ng district ay hindi niya po kami sinama. Nawala po kami sa ere. Ano ibig sabihin na nawala sa ere? Hindi na po kami, sa lahat ng meeting niya, sa lahat ng mga nangyayaring activities ng mga ALS programs and projects po ng Division of Pangasinan 2 ay hindi na po niya sinali ang mga monitoring head po ng Pangasinan 2. Nawala po kami sa ere. Hindi na po niya kami isinasama sa mga meetings na dapat sana kasama kami sa mga meeting na yon para may karapatan kami na umikot at mayroon kaming basihan para puntahan kung nasaan ang aming mga ALS teachers. Okay. Nawala po kami sir sa ere. Hindi niya po kami in-involve. Kaya siya lang po ang direct at kung talaga din pong wala siyang involvement diyan sa nangyari pong ganyan at alam po niya at isa po yung kasama niya ang may pinakamalaking na ibigay na estudyante doon sa Kingsville. Dapat siya doon sa kasama pa lang niya pinatigil na po niya. Okay. Doon pa lang po pinatigil na po niya. At saka isa pa, naging nung sinuspindi ka, siya ang pumalit pansamantala sa iyo, di ba? Opo, siya So, po ibig sabihin, may alam din siya talaga. Siya po ang pumalit po sa akin sa San Fabian Integrated Dispute Center, sir. So, ibig sabihin po noon, tinuloy lang po nila kung ano po yung nangyari doon sa loob. Patuloy pa rin po yung ginagawa nila sa loob, sir. Oo. So, ngayon, nangyayari yung mga sindikato dyan ng ghost students, hindi lang sa San Fabian, sa ibang bayan pa sa Pangasinan. Opo. Sa inyo lang, malaki ng
nangyayari na mga nawawala. Opo. Sa loob lang Okay. ng eskwelahan namin yun, sir. Mga estudyante namin na enroll doon. Kaya doon ako talagang medyo hindi na maayos ang ano. Okay. Sa San Fabian, ilang school meron kayo? Yung public school. Public school, sir, 15 po na... So sa 15, pare-pareho lahat ng 15 may senior high school. Hindi po, sir. May doon sa public school, sir, mayroon kaming 6 Okay. na high school. Na high school. So, Opo. ibig sabihin, ang sa inyo naman, may public high school kayo, di ba, sa San Fabian? Opo. So, ang mangyari, may choice o may option ang estudyante pag graduate ng high school, which is grade 10. Grade 10. May option siya kung magpatuloy siya sa senior high school. Yes, sir. Okay. So, kung magpatuloy sa senior high school yung estudyante niyo sa San Fabian, meron ba kayo sa San Fabian na senior high school na wala ng bayad? Lahat po naman, sir, walang bayad. Sa Oh, San wala. Fabian. Pati San private Fabian. po, sir, wala din. Actually, sir, itong nakaraang linggo lang, pinatawag po ako ng isang private school. Okay. Private school at sinabi po nila na mayroong nga daw po silang estudyante Oo. na nag-aaral sa kanila sa Kingsville. Mm. Ay nag-aaral sa kanila doon sa loob ng school. Pero ang payment po nasa Kingsville. Okay. So, dapat sa kanila siya na mapunta ang payment. Opo, ang ginawa po nila, sir, si Dr. Patalod po at saka si Wendell Rasi Patalod, sir, Mm. ang kumukuha ng bayad sa Kingsville at ibinabayad doon sa school. Pero hindi po namin natanong kasi doon sa nakahawak doon sa senior high school kung tinanggap po niya yung payment ng bata. Kasi nanggaling po yun sa Kingsville, sir. Okay. So, ngayon, sa San Fabian, bulag-bulagan na ba mga estudyante, mga teachers mo, mga co-teachers? Alam ba nila yung nangyayari dyan na ang mga estudyante nila ay nilalagay, ini-enroll sa private school na bilang fake students, hindi nila alam? Kasama po sila kasi, sir. Kasama sa sindikato. Kasama po sila, sir. Sila po ang kasama nila sa prepare ng mga documents para maibigay po doon sa Kingsville po, sir. So, Okay, so kahit tama na yan kasi mahaba. Ang buod lang po yan, Vlogcaster Armandin, ang buod lang po ng kwento niyan. Itong whistleblower na kumausap sa akin, nag-file na po kami ng kaso sa ombudsman laban sa mga superintendent ng eskwelahan doon sa Pangasinan, ang supervisor ng eskwelahan, mga kapwa niya teachers na nakipagkutsaba, at saka yung regional director ng Ilocos Region ng Department of Education na si Tolentino Aquino. Yes, I'm referring to Vlogcaster Armandin. I'm calling him out kasi po unfair po ang kanyang akusasyon na base lamang sa report ni ni Sunny Angara na mayroong mga ghost students sa mga high schools, mga junior at senior high schools, ay wala namang binanggit doon na si Sara ang may kasalanan. Bakit binabanggit niya na si Sara, nilalagay na kayo, si Sara ka na may kasalanan? Pangit yan, Vlogcaster Armandin, o bad. I respect you so much, pero but don't go to the extent. Kung meron ka mang diskarte dyan, please don't make the obvious. Ano naman, medyo pino naman po ang pagdala. You know what I mean? So, ito po, ang babaeng ito, siya po ay whistleblower. Tinanggal po siya, sinuspende, kinasuhan. Lahat ng imbentong kaso ay ginawa ng DepEd Pangasinan para lamang tanggalin siya sa pwesto. Principal siya sa San Fabian 2 SPED School diyan sa Pangasinan. Nasuspende siya ng 3 buwan. Alam mo anong kinaso? Inimbentuhan siya ng kaso. Ang isa sa mga teachers na kakutsaba ng mga ghost students ay gumawa ng kwento na si Mrs. Marmy Bautista o Miss Marmy Bautista na principal
ay nagbigay raw sa kanya, ibinigay doon ni Marmy Bautista ang kanyang titulo sa kanyang lupa sa Baguio City at ibinigay niya doon kay yung babae na teacher din. Actually, ang babae na yon ay isa sa kanyang mga subordinates. Ang kwento ng babae na subordinate na teacher din ay binigay doon ni Principal Marmy Bautista ang kanyang titulo sa lupa sa Baguio City para mangutang. Tapos, ang kwento niya sa akusasyon niya sa civil service doon sa region ng Ilocos Region ay nakautang daw sila at hindi naman niya binabayaran daw. So ngayon, sinuspindi siya dahil sa umutang daw at hindi nagbabayad. Yan ang kwento. Pero ang katotohanan ng buhay, hawak ni Marmy Bautista ang kanyang titulo. Ang totoong kwento ng buhay, nag-imbento lang yung babaeng yun na kasama nila. Kasi ang ginawa po nila na sindikato sa mga ghost students, ganito po yun. Bago ko, kailangan malaman ninyo, sa ngayon po, dahil nag-K-12 tayo, nung wala pang K-12, ay hanggang grade 10 lang, yun yung fourth year high school, kung equivalent high school nung araw. Dahil ginawa na K-12, ang grade 11 ay magiging junior high school. At saka yung grade 12, yan ang senior high school. Na dadaanan mo yan bago ka pumasok sa college. So ngayon, dahil po dagdag pahirap sa mga magulang yan, ang ginawa po ng bayan natin ay nilibre ang junior high school at senior high school. At sapagkat kulang ang eskwelahan natin, ang ginawa ng Department of Education mula pa sa panahon ni Noynoy hanggang ngayon ay nagbigay ng voucher sa bawat private school na tatanggap ng mga grade 11 at saka grade 12 na estudyante. Yan ang naging proseso para makatapos ang lahat ng estudyante. Pero ang ginawa po sa Pangasinan, may isang eskwelahan dyan na private school, ang pangalan po ay Kings. Parang Kings, Kings parang Kings College. At doon nila kunwari in-enroll nila. Pero ang katotohanan ay hindi enrolled. At marami pa silang pangalan na nilagay na kunwari estudyante pero hindi totoong estudyante. 2 school yan na King School yan. 2 yan sa Pangasinan. At kumita sila ng minimum of 200 million kada taon. Kasi maraming estudyante. Ang kasabwat diyan po ay si principal, ay hindi yung supervisor niya, ang district supervisor at saka yung superintendent na si Vivian Luz Pagatpatan. At saka yung principal ay yung supervisor ay si Mrs. Patalud. Yan po mga kinasuhan niya na po sa ombudsman. Bago siya nag-report sa Department of Education Manila, na tinulungan ko naman, ay kinasuhan din niya sa ombudsman ang mga opisyal hanggat sa regional director na si Tolentino Aquino. So in other words, ay very clear ang ebidensya na ito na walang kinalaman si Sara Duterte. Ang problema ko kay Vlogcaster Arman din, nagkwento na si Sara daw, gagamitin daw panlaban sa impeachment sa kanya. Ito naman yung mga nag-imbento ng mga akusasyon si Tinio, Ex-Teachers Party List. Napaka-irresponsable ninyo, tinuturuan ninyo mga estudyante ninyo magsinungaling. Wala pong ebidensya na si Sara ang nagdakaw niyan. Tapos sinabi pa ni Vlogcaster Arman din, ayon sa kanyang interpretasyon sa balita, ay nagsimula daw sa panahon ni Sara sa 2021. So bad. 2022 lang naging vice president si Sara. Kaya mali, dyan pa lang mali ka na, klarong-klaro. Si Leonor Briones po yung education secretary ni Digong Duterte sa panahon na yun. Ganun po ang katotohanan niyo, Vlad.
Kaya nakikiusap ako si Vlad. Bad, kung mag-report ka naman, please naman, gamitin niyo naman ang inyong konsensya. Gamitin niyo ang logic. Kasi wala po kayo, pinakinggan ko po ang iyong vlog, ay wala kang nabanggit na ebidensya laban kay Sara. O ito ngayon, para mapatunayan ko na wala kang ebidensya, i-play ko ngayon ang vlog mo. Vlogcaster Armandin. I-play ko po ngayon. Ito, para fair naman sa iyo. At fair din sa lahat. O, pakinggan mo yung kanyang akusasyon na wala man lang katura-turay. Na nanlulumo ako dito, bad. You are not fair after all. Ang suspitsa ko tuloy, binayaran ka na although style mo, birahin mo si BBM, binayaran ka rin para gibain si Duterte. Ganun ang pag-ilig ko. Na ulit filean ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya very timing itong finding ng Commission on Audit kung saan Klaro findings ng Commission on Audit ay binabanggit ni Vlogcaster naman din. nakakita na sila ng basehan or in short, kinumpirma nila yung initial report ni bagong DepEd Secretary Sonny Angara na talagang may katiwalian. May katiwalaan nangyari. Nireport niya rin ng principal, Bad, yung principal na whistleblower na hawak ko na tinutulungan ko, siya mismo nag-report na may katiwalian talaga na nag-imbento ng estudyante ng junior high school at saka senior high school. May katiwalian sa ghost student anomaly. Ghost students anomaly. Ay, may katiwalaan. Ano naman na mahiya ka naman? Bakit mo isasabihin si Sara may kagawa nun? Diyan sa Department of Education under the leadership of then DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte. So ang logic mo, dahil siya ang Vice President at siya yung Secretary, siya na may gawa ng lahat? I-impeach mo? Anong logic mo, Bad? Alam ko matalino ka. Hindi mali yung mali yung logic mo. Na-report na ito ni Sonny Angara when he took over the leadership of the Department of Education. Pero alam nyo naman na last year pa niya na-report ito. Pero alam naman natin na post-audit kasi ang ginagawa ng COA. Ibig sabihin na years after natapos na yung taon. Ang problema sa iyo, Brad, this is an evidence against you, Brad, that you are an attack dog. You are becoming now showing yourself as an attack dog using falsities as your weapon. You are weaponizing your own blog to be used by people who are against Duterte. A year after natapos yung taon, kaya hinintay muna matapos yung taon saka gumawa ng COA report. At dito nga yun, kumpirmado. Tingnan mo na, ulitin ko nga. Inintay mo na matapos ng taon saka gumawa ng COA report. But don't you know the procedure? You are talking without verifying your facts. Every year and ay gumagawa po ng audit ang COA. Tsaka every year end, after that audit, gagawa sila kaagad ng tinatawag na report nila, audit report. At saka kasama sa audit report ay kasama yung tinatawag na audit memorandum or audit or observation. At diyan mo makikita sa audit observation nila, tingnan mo kung talaga may Sara Duterte na nakalagay doon. So it is really unfair
you are showing yourself to be a man who is not capable to be fair in making your commentaries. Pakinggan natin si Ibad. Baka naman magiging fair naman siya sa huli. So far, ang na-report nila yung 800,000 na mga tuition na binayaran sa mga ghost students. Pero earlier, sa report ni PCO, Undersecretary Claire Castro at ni Wag mo kasi yan si Claire Castro kasi wala naman siya sa field doon. Spokesman lang siya. Spokeswoman. Hindi niya alam ang totoong nangyari tsaka detalye. At saka hindi po siya good source of information. Napansin ko sa kanya, mahilig siyang mag-comment ng comment na kahit walang dahilan. ni Angara ay umaabot talaga itong katiwalian, kabuuan halaga ng 65 million pesos. So, kumbaga, 65 million pesos lang. Anong klase? Ang bahay nga po ng mga opisyal ng DepEd doon sa probinsya, sa Pangasinan lamang, mansion na lahat. meron talaga pattern si Sara Duterte, ha? O ano naman ang Nagsimula- pattern mo, si Sara Duterte? Kabali naman yan, bad. You are illogical in that aspect. I'm sorry to tell you that. Siya sa 11,000 na ghost employees sa Davao nung mayor siya doon at napunta siya sa ghost mga spies daw or ghost live. Alam mo ba, to tell you honestly, ang observation ng mga subscribers ko, bayad ka na. Kasi unang-una nag-akusa ka na walang basihan. That is one proof. Pag gumagawa ka ng akusasyon na wala kang ebidensya, ay ibig sabihin, you are deliberately making it or making that accusation. Sana man lang meron kang ebidensya. And that is what is called in libel law as actual malice. But and actual malice is defined under the leading case in Gingging versus Court of Appeals, JR number 128959, rendered on September 30, 2005. It says that if the complainant in libel is a public figure or a public officer, that complainant must submit first evidence that the utterances made by the person against whom the complainant is complaining against were uttering false facts as basis of his utterances and his or her comments. And therefore, if the utterer or the broadcaster or a broadcaster like you utters opinion based on facts that you know well that is not true or that has no support, then you are guilty of actual malice. I'm telling you that. Lihot na mga communities sa Davao City kahit wala nang problema ng insurgency dyan, according sa tatay pa niya na wala nang insurgency problem sa Davao pero nakakuha pa siya ng bilyon-bilyon na pondo sa NTF, LTF, LCAC. Asan ang ebidensya mo na kumuha siya ng pondo? Alam mo naman ang budgeting process. Pag pondo ang pinag-usapan bad, magsimula yan sa sinasubmit ng Department of Budget and Management na proposal. Ang proposal na gagawin ng Department of Budget and Management ay aprobahan muna ng Office of the President. Aprobahan ni Bongbong bago ipasa sa House of Representatives, being the first in the layer of Congress to scrutinize the budget being proposed. And after scrutinizing it, then the members of the House of Representatives
will exercise now their freedom and power to insert their own projects. And thereafter, after they approve the version of the budget in their level, then the House of Representatives will submit the House version of the budget to the Senate of the Philippines. And the senators will now meet among themselves and discuss the budget, and they will now also exercise their own power to scrutinize if the budget is good or bad, or must be added into, or must be deducted, or must be removed, or to be inserted into by other proposals or proposed budget. After that, it will go to, you will expect that the version as the product of the senators would be different, far different from the versions made by the House of Representatives. And if you will combine these two versions, you can never see any complete consistency, but differences. And to resolve that differences, they have to reconcile it. That's why, although it is not written in the Constitution, the committee called as Bicameral Conference Committee, composed of representatives from the House of Representatives and equal number of representatives from the Senate, and they will now discuss. They will now align of everything, every budget that are differing with each other. They must be reconciled, and they will be exercising their power of reconciliation. Kaya walang partisipasyon ng Vice President dyan. Kaya don't ever say na humingi naman ng pera, nagdala naman ng pera dyan. Okay? LCAC, yung anti-insert Ay ko lang sabihin mo na si Sara naglagay ng budget dyan. Sino ba nag-approve? Dumaan sa Kongreso, dumaan sa NEP o NEC, National Expenditure Program as an original proposal, then passing through the Congress, the Senate and the House, and then to be signed by the President. And the President, in signing so, has the option or the power to remove all others that he do not like, or he does not like. That's it. Vice President Sara did not participate in any step of the way in making the budget. Kaya hindi mo pwede sabihin na si Sara nagbitbit ng pera para sa NTF-ELCAC. emergency campaign funds. So nakakuha pa siya ng pondo diyan. So na from 11,000 ghost students naging billions of ghost livelihood para sa komunidad daw na may problema ng insurgency, and then nag-graduate siya sa Sino bang nagpapatakbo ng NTF-ELCAC? Abad? Si Sara ba? Ano lang siya dyan ang tawag dyan, officio, ex-officio officer dyan. Parang deputy siya. Parang ang head pa dyan yung presidente. 125 million ghost intelligence officials for 2022 Saan mo na naman nakuha yan? Sino ba nagpapatakbo ng NTF-ELCAC? Si Sara ba? Di ba hindi? at eventually napunta siya sa 612 Ano napunta siya? Si Sara? million ghost Tinatawag mo ng confidential fund. 125 million that was given in December 21, 2022 by Bongbong to Sara, and then the 500 million na intelligence fund next year, 2023, to Department of Education and Vice President's Office. intelligence officers daw ng Ay, daw? Bakit kami daw? Do not speak, do not use the items that you are not sure of. That would be unfair. Ipagpalagay mo kung ikaw si Sara. Will that be fair? at saka ng OVP in year 2023. So very consistent siya.
At siguro marahil timing na swak itong finding ng COA kasi pwede Ano bang ito finding ng gawin COA? dagdag basehan. Oh, ano bang finding ng COA, Bad? Para masabi mo ba siyan na-impeach si Sara? Sige nga, ano ba yon? Si Sara ba? May findings ba na si Sara gumawa kung nagnakaw nun? May biro na nga ako pinakita dito na whistleblower na principal ng school sa Pangasinan. Alam niya kung sinong kumikita. Yung mga official ng DepEd. Dagdag basehan Sa sa gusto mo mangyari, magaling magnakaw, nagnanakaw na si BP Sara sa confidential fund, nagnanakaw pa siya sa mga pundo sa mga probinsya para sa high school na junior tsaka senior. What a responsible statement that you have. pag-file ng impeachment complaint. Hindi pa ito naisama kasi wala pa namang COA report. Meron lang anunsyo from Secretary Sani DepEd Secretary Sani Angara. Pero ngayon may COA finding na, so pwede na to isama sa mga impeach list of ano meron sa COA finding? Hindi mo nga mabanggit kung ano meron doon, detalye. And then you are now concluding that it can now be used as one of the basis in filing an impeachment complaint against Sara Duterte. What an irresponsible statement that you have just stated. impeachable offenses to be filed against Sara Duterte sa Kindly repeat it. Did I hear it right when you said impeachable offenses? Why? Are you impeaching the person or are you impeaching the offenses? Maybe I could just forgive it. It's just a slip of the tongue. A mistake. February 6. Ayan, pwede ulit mag-file ng panibagong impeachment complaint sa February 6. Oh, nagsasalita ka naman February 6, pwede mag-file ang impeachment complaint. Are you not logical? But you know it na ang pag-file ng complaint sa impeachment ay 1 year. In 1 year, isang beses lang. Didn't you know na mayroong mga naka-apila, nag-file ng motion for reconsideration sa Supreme Court, ng binasuran Supreme Court, ang impeachment? At kung nag-apila pa sa pamamagitan ng motion for reconsideration, ay hindi papatay ang impeachment complaint laban kay Sara. Nang ibig sabihin, buhay pa. At kung buhay pa, pag dumating ng February 6, hindi ka pa pwede magsampa ng kaso na may nabubuhay pa na isang impeachment. Understood? Ang problema kasi hindi kayo nagkonsulta man lang sa mga abogado, hindi kayo nag-research ka sa AI para malaman mo. There is such a thing as a pending case. Kung pending case yan, at tapos kayo pa nagmamayabang, na ang gagamitin yung akusasyon ay pareho din at idadagdag mo na lang yung ghost students, dapat nagtanong ka sa kung sino mga law students. Sa mga bagong graduate na nakapasa, sa bagong nagbar, magtanong ka ron. At tuturuan kanila may tinatawag na litis pendentia. If one case is still pending in court, you cannot file the same case in even another court or in the same court. Impeachment na pinag-usapan natin. Nandyan ngayon sa, nakabinbin pa sa Senate of the Philippines as an impeachment court. Bakit nakabinbin? Nakabitin. Kasi, binasura ng Supreme Court. Sapat, sarado na. Kaya lang, nag-file kayo ng motion for reconsideration, kaya hindi pa siya na-dismiss sa Senate of the Philippines. Nakabinbin pa rin. At sa Supreme Court, nakabinbin lalo. So kung kailan ma-dismiss ng Supreme Court ang kasong impeachment, saka ka palang magbilang ng 1 year, hindi February 6. Ay, yan ang problema sa mga kwan eh. Nagsasalita kayo, patatapusin na lang natin si Vlogcaster, pakinggan natin. So swak na swak ito. Kaya panoorin natin itong
TV5, Panoorin natin ang basihan niya kung tama, kung totoo ba sinasabi niya, kung tama ba siya. video ukol dito sa finding ng COA na confirming na tama yun. Sinabi ni Sani Angara at ni Claire Castro. Voucher program. May mga benepisaryo daw na sinita ng Commission on Audit ang DepEd dahil sa umano'y ghost students sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Sino sinita? Di ba DepEd, hindi si Sara? Sige, patuloy. May mga benepisaryo daw na naka-enroll pero hindi pumapasok at meron ding doble ang binabayaran para sa isang estudyante. Sinabi ba dyan, Vlad, kung sino? Kung si Sara? Pag ganun-ganun ka pa, ho? Frontline ng balitang yan si Mobile Journal Ganun-ganun ka pa. Julie Baisa. Sa audit report ng Commission on Audit sa DepEd, na-discover nilang may ghost student sa Senior High School Voucher Program mula sa Saan dyan na binagkita si Sara may gawa niyan? Sige nga. year 2022 hanggang 2023 at 2023 hanggang 2024. Sinita ng COA ang double billing o multiple entries para sa isang estudyante na Sino ba sinita ng kuwa? Si Sara ba? beneficiaryo ng voucher program. Ibig sabihin yan, 2 beses o higit pang binayaran ng DepEd ang isang eskwelahan para sa isang estudyante lang. Meron pa raw So nakikita nyo, pareho yung pattern. Pattern. Ano pattern sinasabi mo? Illogical ka talaga, bad. You're a bad boy. What a bad boy. Bad guy. Na nakita nila Congressman Tino sa mga project. Naniniwala ka pa kay Tinyo na kasinungalingan ng mga sinasabi? Nagbabanggit na kay Pulong na hindi doon na may 51 billion. Inamin naman ni Pulong na may 51 billion sa na-budget. Pero nagawa. Hindi gaya mo na kwento lang kayo ng kwento na hindi nagawa. Kasi ang problema sa iyo na guyo ka na ni Trillanes eh. Tsaka ni Tinyo eh. Ni Pulong Duterte, part of the 51 billion na funds, flood control funds ni Pulong Duterte, kung saan isang project na natapos na, for example, project sa 2020, Asan ang ebidensya mo ba? 2020, Asan ang ebidensya mo sa pagsabi niyan na doble? Ha? natapos na, gawa na yung project, 2021, humingi ulit ng Asan ang pruweba mo? Naniniwala ka sa kwento-kwento? Bastos. pondo. At doble ang pagpupondo sa iisang project. Asan nga ang pruweba mo? Siguro, yung report ng huli, may pagkakataon na may proyekto ka. Kasi ang ilog, dalawa ang pangpang, magkabilaan. Baka nagdoble kasi sa kabilang pangpang ang isa, sa kabilang pangpang ang isa. Paano magdoble? Baka yung unang proyekto mo, Brad, pwede mangyari na kulang at dinagdagan, dinugtong ulit. You must be fair in making your comments. Kasi maraming nakatingin sa'yo, mga followers mo. Do not mislead them. Do not cheat them. Tell them the truth. Magiging totoo tayo sa pag-imbestiga. Hindi na kwento ng kwento lang. Just because dahalata ka na, by bias ka against sa Duterte. Di ba? Ganon rin kay Sara Duterte. Kasi kaibigan mo si Dalipi, na congressman ninyo sa Zamboanga, ay malamang baka nagpa-PR kay si Dalipi sa iyo. Si Dalipi ay kontra sa mga Duterte kasi kakampi siya ni Romualdez. Isang estudyante, 2 beses pinupunduhan. Asan yan? Kahit na totoo man yan, asan ang katibayan mo si Sara nagpapondo niyan? Di ba kinuwento ko na sa iyo kanina na tanging president at saka congressman at mga senador lamang may pakialam sa budget? So, sounds familiar? Ha? Kwan ba? Parang baka kapatid ito o pinsan ito ni Mary Grace Piatos. Yan. Alam mo bang ibig sabihin ng Mary Grace Pinsan ito Piatos? ni Alam mo bang ibig sabihin ng Mary Grace Piatos? I want to lecture you on this. Blood,
Alam mo yun na mga confidential fund mo ang nililiquidate mo. Paano mo iliquidate ang confidential fund na ang hawak na mga trabaho niyan ay affecting national interest? Kukuha ka ng informante para ituro kung sino mga rebelde na nagre-recruit sa mga high school students. Ibo-volunteer mo ba o ibibigay mo ba? Isiwalat mo ba pangalan ng tao na katanggap ng pera na nagbigay ng impormasyon? Maybe you do not know. You must watch the documentation of the CIA entitled 0.30 na kung saan binayaran ng CIA na 2 babaeng CIA ng isang Ferrari ang isang informante na nagbigay ng telephone number papunta doon kay Bin Laden. Didn't you know that the Sub-44 who died after getting the body or killing Marwan, Noynoy Aquino's men, intelligence men, paid more than 60 million kapalit ng information kung saan ang cellular phone niya, anong cellular phone number, para kung makuha ang cellular phone number, gagamitan na ng GPS para matukoy kung saan kasi katabi sa lagi ni Marwan. Hindi ba alam mo na may mga kasama si Marwan na hindi pinatay ng SAF? Si Marwan lang ang pinatay nila. So you must know, does it take really for you to become a soldier? In order for you and to be trained as an intelligence officer, for you to know the reasons why, bakit may Regis Piatos ay nilagay na pangalan sa resibo? And don't you even wonder why that the COMELEC has already issued, COA has already issued an unqualified opinion that Sara Duterte has been able to clear all confidential funds. Ay, mahirap po ba? Pakinggan mo itong ano sa akin. Lecture ko lang ito. Take this as a friendly advice. Although medyo masasaktan ka sa salita ko. But then again, do not do it again that you make accusation that Sara was the one who was the culprit. When in fact, you presented your evidence that you can never find in any of your evidence that Sara was being identified and pinpointed as the one who stole the money from the ghost students bruhaha in the Department of Education. May isa pa pang pagkakamali, sinabi mo, 2021, hindi pa po Vice President si Sara, 2021. 2022 na siya nag-Vice President, bad? Oh, it's your call. Gantihan mo ako kung gusto mo. Pakinggan ko. At gagantihan ako. Marami pa akong bala. Para sabihin, marami akong interview at ipapakita ko po yung mga papel na sinampa sa ombudsman laban sa mga opisyal ng DepEd doon sa Pangasinan. Para lang mapatunayan sa iyo na ang nagnanakaw sa DepEd sa probinsya-probinsya natin ay mga opisyal mismo ng DepEd. Could you just imagine that? Si Sara ang opisina sa Metro Manila. Tatakbo siya sa Pangasinan para magnakaw. Okay, hanggang dito na lang. At least magmuni-muni ka rin. Wala naman akong problema kung may ebidensya ka. Na ipakita mong ebidensya na bakit na si Sara nga talaga. Kaya kung may ebidensya ka, palakpakan pa kita. Ganun lang ho, kasimple yan. Okay, tama po yan. Maraming salamat, magandang umaga po sa lahat. Sa akin lang dito, I'm defending the truth. The truth is, walang si Sara kaya kinalaman dyan. O walang ebidensya. Sabihin natin may kinalaman siya, pero wala tayong ebidensya na may kinalaman siya. Pastor Rodi Rabi, God bless and good morning. Jupa Agasol, Salot Doktor, salamat po. Julan's World, Bad? Yes, bad. Kadama sa Jordan. Sir Toto, ano po ba pala update sa kaso ng principal? Ay si Principal Marmy Bautista po ay sinuspendin na tapos suspendin siya ulit sa rason na kasi nung nag-report siya noong December 24, 2025, dapat mag-umpisa na sa trabaho.
pinasahan na naman siya ng reassignment. Inassign na naman sa ibang lugar, malapit sa Dagupan. Malayo yun sa bahay niya. Anong ibig sabihin? Bakit inassign? Kasi yun pa rin, nag-expose pa rin siya ng mga ghost students. So ngayon, hindi niya tatanggapin ang reassignment. So kinasuhan na naman siya ng insubordination na hindi pagsunod sa utos na ililipat siya. Pero bago makapagkaso ang Department of Education officials laban sa kanya sa sala na hindi susunod or insubordination, ay nakapagsampa na rin siya ng kaso sa ombudsman ulit. Ang sinampaan niya ng kaso ay si Superintendent Vivian Luz Pagatpatan ng Division 2 ng Pangasinan. Nakarating sa ombudsman ng kaso, nauna pa siya nakapagsampa ng kaso. Yung ombudsman naman ay itinulak sa Civil Service Commission. At ang issue ay, pwede bang tanggihan ko yung utos na i-assign ako sa ibang lugar bilang principal? Ayun, nagdesisyon ang Civil Service na hindi niya pwede tanggihan. At the same time, wala siyang kamalay-malay na kinasuhan din pala siya ni Vivian Luz Pagatpatan sa Department of Education Regional Office. At dahil doon, napalabasan naman siya ng preventive suspension order habang nililitis ang kaso. Di kinontra namin. Nung natanggap niya, ako pa nga gumawa. Sabihin ko na siya, ako pa na gumawa ng kanyang motion for reconsideration. At motion for reconsideration laban sa preventive suspension. Ang rason ko, bakit kayo mag-preventive suspension kay Miss Marmy Cabuñas Bautista na nakapag-file naman siya na parehong pangyayari na isampa na sa ombudsman. Nauna pang ombudsman, wala na kayong jurisdiction. Hindi na kayo, Department of Education, pwede makialam sa kaso na kinanggap na ng ombudsman. So, nangyari, noong nakaraan bago mag-December, bago mag-Pasko, pumunta ay yung abogado ng Department of Education Manila doon sa bahay ni Marmy Bautista sa Pangasinan. At umiiyak, tumawag sa akin si Principal Marmy. Kinausap ko yung abogado. Sinabihan ko, Panyera, ang problema kasi sa inyo sa Department of Education, you are not researching on what happened. Ganito po yan. Bago makapagsampa ang Department of Education ng kaso laban kay Bautista or principal, ay nakauna na siya nagsampa sa ombudsman laban sa kay Division Superintendent Vivian Luz Pagatpatan. At nag-aantay na lang siya ng desisyon na paparusahan ng ombudsman si Division Superintendent Luz Pagatpatan. Akalain mo dahil nakabinbin pa. At yung issue naman sa kung pwede siyang i-transfer hindi, pinasa ng ombudsman sa Civil Service Commission. Hindi nyo ba alam yun? Nang nalaman ng abogada, sabi ko may pakiusap lamang ako sa inyo. Maliban dyan, nagprepare pa kami, nagsampa kami ng kasong request for temporary restraining order o TRO sa Dagupan RTC. Kasi wala kayong karapatan na magpalabas ng preventive suspension kasi ang kapangyarihan sa pag-asikaso sa kaso ay nasa ombudsman na. Hindi na kayo pwede makialam. Yan ang katwiran. So, pasalamat naman at nakinig naman ang abogado na taga Central Office ng Department of Education. Kaya bumalik siya, sabi niya, sige, ganito na lang matulong ko. Total, Christmas ngayon. Submit ko itong report sa National Office na ito pala may komplikasyon. Bahala ng National Office mag-decision. At saka sabi ko, saka pa, yung mayroon kaming motion for reconsideration sa preventive suspension at hindi pa ninyo na-desisyonan. So it would be unfair. Ipalagay mo ang sarili mo sa kanyang sarili. Unfair na unfair. Bakit hindi ka magdidesisyon? Ang totoo po dyan ay ginamit yung mga nagnakaw ng pera sa ghost students ay gumagamit sila lahat ng paraan, bigay dito, bigay doon para masisanti matanggal sa trabaho
si Principal Marby Bautista. Yan po ang pangyayari ngayon. So hanggang diyan lang at magandang umaga po sa inyong lahat.